Mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kapamilya, mga anak ng Diyos. So, nasa na po tayo? Series number 14 ng ating Bible study. At salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. At sabi nga natin ay mapagpala ang nakikinig sa salita ng Diyos. At tayo po ay sama-sama ditong nakikinig sa salita ng Diyos. At tayo po ay pinagpapala at pagpapalain pa. So, ito pong ating topic ngayon ay about testimony about God. So ito po yung mga testimony na naranasan natin sa buhay natin na ginawa sa atin ng Diyos, na isa pong bagay na maaaring maging way upang ibahagi po natin sa ating kapwa na kung paano tayo po ay pinagpala, kung paano tayo iningatan ng Diyos. At ito po isang magiging paraan upang lalo pa nating lahat yung mapalapit sa Diyos o makilala ang Diyos, o maaring isang maging daan upang maabot o ma-encourage pa yung ating mga mahal sa buhay na hindi pa natin nakakasama sa paglilingkod o pakikinig ng salita ng Diyos. So welcome po at nawa po ay tayo samahan ng Banal na Espiritu sa ating pangangaral pagbabasa po ng kanyang salita. So atin muna pong ilapit sa Panginoon ang ating salita. Lord, alam po namin na ikaw ang nagplano ng lahat ng bagay nito at kami pinaniniwala na ikaw ang magbibigay ng kabuluhan sa aming gagawin na ito. At ang sino man po na maabot na inyong salitang ito ay kayo ang magbigay ng kaunawaan ng Spirit at patuloy mo po silang ingatan, gabayan at pagpalain sila at ang kanilang pamilya at mga mahal sa buhay. Salamat po sa Banal na Espiritu sa inyong paggabay sa aming buhay at sa aming pag-aaral ng inyong salita. In Jesus' name we pray. Amen. So ang ating pong verse, ang ating pong top context na ating pag-aaralan ay nasa 1 Corinthians chapter 2, verse 1. Ang sinabi po dito ay, "And so it was with me, brothers and sisters. When I came to you, I did not come with eloquence or human wisdom, as I proclaim to you the testimony about God." Purihin po ang salita ng Diyos. So, akin pong bibigyan lang ng itong nagsulat nito ay si Apostle Paul, na konting background lang kung sino si Apostle Paul. Ay siya ito yung tinawag ng Panginoong Hesus na siya pong ginamit upang isulat ang mga marami po sa book sa New Testament, 13, the 3 books in the New Testament, na yun po yung mensahe para sa atin ng Panginoong Hesus. Siya po ginamit para isulat ito. At si Apostle Paul ay siya ay ang law expert, o kumbaga nung panahon na ni Moses, in terms of God's law, yung mga lahat po ng sa mga Israelita, sa mga Hebrews, isa po siya sa mga, kumbaga siya sa master, siya yung talagang alam na alam niya yun, no? Talagang isa yung teacher of the law. But kung tutuusin po ay siya isa siyang prosecutor o isa siyang tumutuligsa sa mga early Christians, si Apostle Paul. Nung pong ang mga disipulo, mga apostol ay nangangaral na isa siya sa tumutuligsa. So, meron po tayong magiging topic about Apostle Paul, but hindi po natin masyadong papakalaliman sa ngayon. Ito po si Apostle Paul ay, yun nga, dati against talaga siya sa mga Christian. Dahil talagang isa siya pinakasabi nga niya, sa sobrang expert talaga siya about the Jew, bilang the Judaism. Kung may maliligtas daw po dahil sa kaalaman dun sa law of God in Moses time, ay isa siya sa kasama sa maliligtas kasi talagang alam na alam niya. Pero talagang ngayon, yun yung daan upang maakay ang mga tao habang inihintay ang the true salvation of Christ. Yung pong kanilang natutunan doon. Ngayon, nung dumating na the new covenant, yung pong katuruan ng Panginoong Jesus ay hindi matanggap. Hindi po nila matanggap. So, madalit sabi ko, si Apostle Paul originally ay against kay Christ. Siya po dito. Nung sila po ay na-encounter in the book of Acts, chapter 9. Doon po nagkaroon na iba po ang kanyang direksyon ng buhay. Ano po? So, ito yung sa verse 1, yung sinabi dito, "And so it was with me." Si Apostle Paul ay ito po yung sinulat niya, sinabi niya sa mga taga-Corinthian. Ito po yung mga taga-Corinthian, yan yung mga Gentiles or mga Gentiles. Kaparehas po natin. Ang mga Gentiles po o mga Hentil, yun po yung mga hindi Hudyo o hindi mga Jewish.
So yung mga Jewish po, yun talaga yung God's people. Yun yung mga unang tinawag, yung unang panahon. Then tayo po, mga Asian, Americans, at yung mga ibang mga Europeans, yung pong anything na hindi po Hudyo, yun po yung mga Gentiles. So kasama po tayo dun sa mga Gentiles. Itong letter na ito ay kasama tayo rito. When I came to you, did not come to with eloquence or human wisdom. Ang ibig sabihin po dito, when Apostle Paul went to Corinthians, he emphasized to the Corinthians that he did not come with a fluent or very well explained of human wisdom. Para po bang hindi siya ganun ka-fluent sa kaalaman ng mga tao. Pero sa kaalaman spiritually, napakarami po niyang alam dahil siya nga po ay teacher of the law. Ngayon, ang kanya ngayong pagpunta rito, yung kanya sulat niya, I came, sabi niya, as I proclaim to you the testimony about God. So, ang ibig po sabihin dito ay simpleng illustration. Hindi po niya may paliwanag. Ito, ilalagay ko yung sarili ko. Ako, naghahatid ako ng salita ng Diyos. Hindi ako ganun ka-professional o ka-fluent magpaliwanag, mag-English o mag-Tagalog. Hindi ganun kalinaw ang akin pong paghatid. Hindi ko alam kung appropriate yung aking mga grammar, nagkakabuhol-buhol, talaga pong magulo. Pero ang sabi po din ni Apostle Paul, ang sabi po niya ay, I proclaim the testimony about God. So, hindi po binagyan ng halaga ni Apostle Paul. Hindi niya pinansin kung hindi man niya may paliwanag ng maayos. Ang sinabi niya dito, ang focus niya ay yung testimony about God. At ang testimony po dito ni Apostle Paul ay yung pong naganap sa kanya, na siya ay dating against Antichrist, against po siya. Nung pong na-encounter niya si Jesus Christ sa Acts chapter 9, nabago po ang direksyon. Siya po ay naging tagasunod at isa po ang ginamit nga dito upang masulat ang 13 books sa New Testament. So ibig sabihin, dito ni Apostle Paul ay yun po binabahagi niya yung kanyang testimony. At yun po ay isa sa ating matututuhan dito sa ating pag-aaral. Ang makakita po natin dito si Apostle Paul, yung kanyang humbleness. Ibig sabihin, hindi yung kanyang karunungan ang nagamit dito sa pangangaral niya. Dahil kakaiba po yung pinag-aralan niya noon. Kakaiba po. Kaysa sa inihayag ngayon ng Panginoong Hesus as a revelation, kapahayagan. Dahil ito po, nasa langit na po ang Panginoong Hesus nung ma-encounter ni Apostle Paul. Yung po pinag-aralan niya sa Judaism, talagang literally po, talagang university po sila, kung ano man po pag-aaral, talagang minaster po niya ang yung God's law in the time of Moses, yung para po sa mga Israelita at that time. So nabago na po yun, may iba pong pinapagawa sa atin in the New Covenant. Sa pag-aaral po natin, po magkakaroon ng distinction between the God's law in the time of Moses and the Jesus law in our time. Doon po magkakaroon ng distinction. So, nandito po tayo focus tayo sa Jesus in law of Christ in our time. At si Apostle po ang ginamit upang iti masulat. So sa madalit sabi, na-twist po na iba. Kung ano yung master niyang gawin na talagang nagpakadalubhasa. Yun po ang nawala sa kanya at binigyan siya ng bagong revelasyon. Through the revelation po. Through the revelation. So makita natin dito, kapag ang Diyos ang mangusap sa isang tao at siya po ay may calling, may kapanawagan. Katulad po ng mga dating kriminal, dating mga mamamatay tao, dating mga lasinggo, binabago po ng Diyos ang buhay yan. Tapos nagiging pastor yan. Ito po yung isang ilustrasyon na mapapansin ninyo. Maraming mga pastor ay dating ganun sila. Dating ganun. Tapos ngayon mga pastor na. Hindi nila pinag-aralan ito noon, hindi nila minaster, pero ngayon, pastor na. Sa akin naman pong side ay kakaiba. Nagkaroon po ako ng tama lang ang pamumuhay, kumbaga sa half decent life. Wala namang labis, tama lang. Pero napaka-komportable po ng buhay ko. Minsan ang kotse 2, minsan 4. May bahay. Maraming bayaran. So, siyempre, susweldo, bayad din. Tapos, tama lang po ba pamumuhay. But napaka-komportable pong pamumuhay, ano? Kumpara noong ako'y bata pa na kami nasa bundok na yung kundi makikain kami sa kapitbahay, walang kakainin, no? O di kaya magtanim ng kabuting kahoy. By the way, abangan ninyo. Hint, gagawa po ako ng mga video, yung pong series ng aking pong biography na ako'y bata pa, magpamula nung as young as 6 years old. Kasi tanda ko na yun eh.
Tanda ko na yun. So, abangan po ninyo, subaybayan po ninyo yung pong, ang lalagay po ng title siguro, ewan ko, kung ang title ko nun ay My Life o maaring Where I Was and Where I Am, Where I Was and Where I've Been and Where I Am and Where I'm Going. Ayun, yun ang maganda, tatlo. Where I Was, Where I've Been, Where I Am, Where I'm Going. Saan ako dati, nasan ako ngayon, at saan ako patutungo, o ano ako dati. Basta maganda po yung subaybayan po ninyo. Baka may inspire po kayo na dati po sana po maka-inspire. Akin po binibigyan ka ng heads up para hindi pong yung kwento ng buhay ko. Maalala mo kaya. Yung po sa akin na iba naman, ang title po sa akin isa naman, naalala ko na. Hindi po maalala mo kaya, naalala ko na. So yun po yun. Ngayon, si Apostle Paul, yun po ang siyang ginamit. So sa susunod natin, tututukan pa natin about Apostle Paul dahil siya nga po yung ginamit para sa atin. At ang una pa lang natin dito nakikita si Apostle Paul ay napaka-humble. Yun po yung ma-adapt natin dito. Katulad din po ng Panginoong Jesus. You know? Naging humble siya rito. Dati siya po as in pumapatay ng tao na anything na talagang nag-uutos siya para patayin ng mga Christian. As in ganun po talaga kalupit. Ano po? Binubugbog nila yung mga Christian ng araw ni Apostle Paul. Pero nung siya po binago ng Panginoong Jesus, siya po ginamit para sa atin. Ano po? Yung sinabi dito, sabi niya, when it come to you, I did not come with yung pong expert ng kung paano mag-elaborate ng pangangaral. Nararanasan po natin yun kasi kaya tayo minsan hindi makapagbahagi ng salita ng Diyos kasi sabi ko dapat marami akong alam na verses. Dapat ay kabisado ko ang Bible. Dapat gano'n. Sabi ko kung hihintayin ko ito, baka patayin na ako. Hindi ko pa sa dami nito. Sa dami nito. Pero, ang sinabi ko, yes, kailangan po natin mag-aral, don't get me wrong. Pero once po kayong inutusan, sinugo ng move, go, preach the gospel, kikilos po kayo. Kailangan po tayo ma-equip bago magbahagi ng salita ng Diyos. But ang importante po, laging nakikinig. Dahil ang nakikinig po ng salita ng Diyos, eventually yan po isusunod. So, pinagpala po tayo at nakikinig. Ang purpose po dito ay testimony about God. Yung po testimony ng buhay ko. Ang yun po ang pwede kong may bahagi sa inyo na sa edad na mga 19 years old, muntik na akong namatay kasi sa pangisda sa dagat, kasi mahilig ako mangisda sa dagat eh. Naglalambat kami. So nakatapak ako ng pagi. Alam mo, stingray. Diba yung tibo ng pagi, lason yun eh. Nakakamatay. So nung matapakan ko siya, pag-angat ng paa ko. So way back nito siguro 1984 siguro. Just to flashback. Mga 1984. Pagkatapos ko yata, 83 siguro. 83 ganun. 83. Third year high school or something. Pagtaas ko po ng paa ko, lumabas yung laman ng aking paa. Lumutaw lang. Ganyan ka yung butas. Sa pundak ko. So ibinalik ko yung laman. Sa baba, sabi ko sa akin to Teka. So ibinalik ko. Nag-isip ako, akala ko alimango. Tapos bigla kong naalaala, ay pagi ito. Kasi narapakan ko madulas eh. Kasi sa atin, sa bayan ng Lubo, doon sa may Lagad-Larin, sa may Lalao, sa may Wawa doon ng Lubo. Doon po, alam ko, makaka-relate dito yung mga taga-Lubo, Batangas. Mayroon, pwede ka doon maglambat sa buhanginan. Ilalakad mo yung lambat pa pag hindi mo masyado malaki, iba yung pukot. So lambat. Tapos hihilahin yung patabi. Tawag din hilang tabi. Pag hinilan yung papaba dito, yun. Madadali yung mga isda, o di kaya mga misang pusit, o di kaya hipon, alimasag. Kasama din yung pagi. Yung layabaka ko yung pagi. Yun po yung mga 2 kilometers ang layo sa amin. 2 kilometers. So nangyari ay yun nangyari na natapakan ko. Tapos ay siyempre poisonous po yun. Poisonous nung may balik ko siya. Tinalian ko lang siya ng parang dry na grass. Alam mo po sa tabing dagat marami mga banuot. Pero ito po yung isang natandaan ko. Paano nagkameron ng interior ng bisikleta sa tabing dagat? Talagang, alam po niyo yung Diyos. Yun po yung testimony doon eh.
Pag nagkalkal, kasi dugo po ng dugo yung paa ko, tapos ang sakit niya, alam ko na yun, in a matter of half an hour or less, kung hindi mahihinto yun, ay yung kamandag na yun, ng tibo o ng pagi, pupunta po sa hita yun, pupunta sa puso. In a matter of maybe an hour or less, maaari pong mamatay ang tao dahil yun po yung lason, kamandag. Kung ano po yung kamandag ng ahas, ganun din yun eh. So, talaga pong, yun ngayon ko lang na-realize yun. No, hindi ko naisip. Meron po yung kapirasong interior na, yung elastic na interior ng bisikleta. Yun yung naitali ko sa aking tuhod. So meaning, naharang po sa ugat yung daloy ng mga poison, yung lason. Ang aking paa hanggang sa may tuhod, kulay ubi na, parang duhat. As in, parang grapes ang kulay. So talagang lason po yun. Kung nagtuloy-tuloy yun sa hita, talagang alam na po natin mangyayari. Pero ang testimony po dito, ay nung pa all along, tayo iniingatan ng Diyos. Nung time na yun, hindi ko nare-recognize na ako iniingatan ng Diyos. Basta ang akin pong itinanim nun sa aking isip, ikasabi ko, sa paa lang ito. Hindi pa ito yung tama ng bala sa ulo o sa puso. Sabi ko, yung mga sundalo nakakaranas ng ganun, nabubuhay. Ako pa, sabi ko, no. Bagaman po, sa sobrang sakit, ay pakiramdam ko po ako'y half dead and half alive. Sa sobrang sakit. Dahil para pong nakalagay sa oven yung paa nyo mula pa hanggang tuhod. Sa sobrang init, maglalakad kayo ng 2 kilometers. Tagal mong lalakarin yun. Palukso-lukso. Tumawid ka parang ilog na, tapos yung ilog hanggang bewang na ang ilalim ay putik. Napalubog na naman sa putik yung sugat. So, yun po yung time na yun ay talagang ramdam ko ako'y buhay at ramdam ko para ako'y patay sa sobrang sakit. So sa madalit sabi po, nakarating ako ng bahay. Talagang meron pong nung araw may albularyo. Ginamitan po ng hokos-pokos. Gagaling ka. Hinaplos. Tinanggal niya yung elastic. Tapos yung pong biyak na binuksan niya. Kasi talaga pong chinoko yung dahil para huminto yung dugo. Pero sa daan po ng nilakadan ko, 2 kilometers, sinusundan po ako ng kasama namin na yung patak ng dugo. Isipin niyo, ang daming dugo nang nawala sa akin. 2 kilometers na yung patak siya ng patak. Maraming dugo po nawala sa akin. Marami. Patindi na maglakad ka ng 2 kilometers na may kahit mabagal yung dugo, napapatak-patak, napakarami pa rin. Pero sinobrahan ko din ng choke yung part na yun para hindi masyado. Sabi ko, ayaw ko mabusan ako ng dugo. Pero at the same time, ayaw ko din sa paa ko na yun, ayaw ko din naman siyang dumiretso sa aking katawan. Sa madalit sabi, nakarating po ng bahay, ay meron nga po yun. Tinanggal niya yung elastic na yun, hinimas niya. Then, nung binuksan po yung ini-open yung wound, yung sugat sa dulo, bigla na pong, para pong sprinkler po ng blood na hulay pong ink. Para pong tinta ng octopus o ng pusit. Sa biglang sabi po, mga isa pong pitsil na ganyan, ang dami pong kumalat po na nawala. And less than 2 minutes, yung pong time na yun, pwede na akong tumakbo sa ginhawa ng pakiramdam. So, ano po bang istorya? Bakit ko ba nakikunta yun? Bakit po? So, ang ibig sabihin ko, iniligtas ako ng Diyos noon nang hindi ko ni-request, hindi ko po sinabi sa Panginoon na, Lord, hindi ko matatandaan ako nagsabi, hindi ko naisip yun kasi hindi ko naman kilala pa masyado ang Diyos noon. So, parang hindi ko nasabi yun, wala. So anyways, ang point po ay ganito. Lahat po tayo may testimony sa buhay na pinagdaanan natin na noon hindi natin na-recognize. Ngayon na-recognize natin na hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Ano po? So yun po yung testimony ko sa buhay. Yun po yung magiging way ninyo na ito pinagpala tayo, iningatan tayo ng Diyos. Bakit? Kasi may plano sa atin. May plano. At ito na nga yun. So nung binigyan ako na ito pala yung bukod sa yung pagpapalang ibinigay, sinustain all along. Na hanggang ngayon nandito tayo malakas. Ito yung ipapagawa itong magbahagi ng salita. Ito kung dahil kung bakit nandito ako. Hindi ko hinihintay na ako yung maging expert sa pagpipresent ng salita ng Diyos. Ay, ang may sigurado ko lang po ako yung may testimony yung ginawa sa aking buhay ng Diyos. Kaya pala ko iniingatan noon. Time na yun hanggang ngayon ay may plano pala sa akin ang Diyos. Sa inyo din po may plano. Ang sino man pong maaabot ng video ito ay maaaring siyang maging daan upang hindi pong hukayin kung ano ba yung plano sa inyo ng Diyos. Dahil may ginamit din po sa akin para ito hukayin. Huwag po natin ipagkait ang video na ito dahil
Maaaring sila din po, it's about time, maaaring time na nila para po yun, sila mahalaala na ito yung ginawa ng Diyos sa akin noon na hindi ko nalalaman. Panahon na. So, panahon ngayon, at hindi lang po doon natatapos, iniligtas pala yung buhay ko doon physical. Kung tutuusin, 3 times akong muntik nang namatay. May isa yun ako napatsa doon, age of 9 years old siguro. And then yun po yung mga age 19, 18, or 17 something. At yung lately po dito sa Canada, one time, tatlo po yung event na muntik na akong namatay, 3. Doon po sa akin gagawing video, ilalagay ko doon yung kwento kung 3 beses na akong namatay. Pero ganito yon, 3 iniligtas doon na, bukod sa buhay na yun na iniligtas ako, may isa pang buhay talagang lalong matindi. Dahil ito nga po yun, John 3:16, di ba? Sabi na, for God so loved the world that He gave His begotten Son. So whoever believes on Him will not perish but have eternal life. Ibinigay po sa akin ng Panginoon ngayon ay buhay na walang hanggan. Yung unang ibinigay sa akin, yung 3 na yung ibinigay sa akin, 3 beses akong binuhay, ay para, kaya ako hindi namatay noon, kaya ako hindi ini-allow ng Panginoon na mamatay. Kasi may ibibigay palang buhay na walang hanggan. Ito. At ito po yung ibabahagi natin. Ang pagmamahal ng Diyos, for God so loved the world that He gave His only Son. He gave His only Son. That whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. So yan po yung pang-4 na buhay na ibinigay sa akin, yung buhay na walang hanggan. Kaya yun po ang aking binabahagi. Yun po yung purpose ng video. May encourage ang bawat isa na nawa ito maging channel, isang daluyan ng salita ng Diyos. Dahil ito po meron tayong basihan kung bakit nabuksan po itong 1 Corinthians 2, chapter 2, verse 1. Ay sabi po dito, ay hindi si Apostle Paul mismo. Mahusay magpaliwanag. Ay, ganon din po ako, ganon din po kayo. Lahat tayo ganon. Hindi natin alam kung paano pipresent ang salita ng Diyos. Makinig lang po tayo ng makinig. Salamat po sa inyong pakinig. Huwag niyong hihinto kasi yun po yung magti-trigger, yun po yung magigising po ng ating spirit upang ihayag ng Panginoon ano ba yung ginawa sa atin noon na hindi natin nare-recognize. At yun po ang ibabahagi sa atin. At ayan, yung pong pang-4 na buhay na ibinigay sa akin ng Diyos, ayun, buhay na walang hanggan kay Christ. Ay, paano hindi ko po ito ibabahagi sa inyo? Susuluhin ko ba ito? Hindi ko po kayang suluhin ito. At kayo din ganon. Huwag po niyong ihinto ang pagsisir ng video o yung the Word of God. Ano ba? Ito po yung inialaw ng Panginoon kasi gusto po niyang siya ay mabigyan ng lugod. Siya po ang mabibigyan ng lugod. Hindi po tayo. Ang ating pong dadalhin ay hindi po yung karunungan natin, yung ating expertise natin mag-present ng gospel, yung ating karamihan ng alam sa Bible verse. Hindi po yun. Testimony about God. Testimony about God. Ano bang ginawa sa atin ng Diyos? Na at least na-recognize natin. All along hanggang ngayon po, hindi pa pinuputol yung supply ng hangin sa atin. Kaya tayo nahinga, buhay pa. Yung pa lang po, simple ng testimony. Dahil kung naputol na po yun, hindi na tayo nahinga, tapos na. How much more? Marami pong bagay. Yun po ang isang tako'y nagpapasalamat na dahil ito ngayon. Kung bakit nabuo ito pong video na ito. At ito po yung, at saka yung pong ating group na online, global po yun. Online na Bible study and prayer. Ito po yung tangi kong paraan kung paano ako pagbigay ng pasasalamat sa Diyos. Ito po isang pasasalamat kong ginagawa sa Diyos. Hindi po ito isang obligasyon, hindi ito isang trabaho, hindi ito occupation. Wala po tayong sweldo rito. Dahil tayo naman po yung sinusustain ng Panginoon ng ating pangangailangan. Ako po yung nagbibigay ng aking pasasalamat sa Diyos sa ginawa sa akin. Wala po akong intensyon na abalahin kayo para sa sarili ko lamang. Hindi po. Ibinabahagi ko lang yung aking testimonya ko sa aking buhay kung ano yung ginawa sa akin ng Diyos. May iba po kayong testimony. Kakaiba po sa rito, but yun po ang ating matutuklasan sa inyong pagsunod at pakikinig sa salita ng Diyos. Kasi ganoon din po nangyari. Kaya ito po inihayag sa akin, saka papakinig ko lang. May hina po akong magbasa. So yun, nakikinig ako hanggang sa eventually, minsan nagtatagalin na akong magbasa. Kaya nagbabasa na ulit ako ngayon. But listening po yung ginagawa ninyo. Salamat po, yun po. Pagpapala po yan. So yun po ang ating nabigyan dito ng ating pong natutunan ay yung pong pakapakumbaba. Mismo si Apostle Paul, pakumbaba. Hindi ako expert sa para na may human wisdom. Hindi po ako expert yan. Kahit po si Apostol. At kung titingnan po natin, si Apostol Paul, hindi po siya kasama doon sa 12.
na nakasama ng Panginoong Hesus na mga disipulo. Si Apostle po, true, pahayag ito. And by Spirit, revelation. Katulad din po natin. Hindi po natin nakasama ang Panginoong Hesus, hindi natin nakita ng personal. Pero iniwanan po tayo ng Bible, nababasahin natin. Na kapag tayo po yung nangaral ng ganito, nagbasa. Yung pong sinasabi natin ngayon, yung mga sinasabi ko, hindi ko po sinulat yan dahil yun po ay that's led by the Holy Spirit. Yung pong salita na yan. Katatapos lang ng Bible study namin, gumawa ako ng panibagong content dito. More likely, makaiba ito. But ang parehong focus pa rin ito ay testimony about God and what God did to my life. Tungkol sa Diyos at tungkol sa kung ano yung ginawa sa akin ng Diyos, kung ano yung ginagawa, at kung ano yung gagawin pa. Yahayag po sa atin yan. Ako alam ko na kung ano yung gagawin sa akin ng Diyos in the future. Alam ko na yun. Nasusulat sa Bible. Yun po ang ating abangan. Muli po ay nawa po ito isang maging bagay na makapagbigay sa atin lalo ng encouragement na maibahagi natin yung testimony ng ating buhay kung paano tayo iminahal ng Diyos at kung paano tayo iniligtas. Salamat po. Pagpalain kayo at ingatan ng Diyos. Kayo at ang inyong mahal sa buhay ay gabayan, ingatan sa lahat ng oras. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.